Welcome to Homeroom Guidance Lesson 2, Life in Harmony with Others. Learning Objectives. At the end of this lesson, you are expected to describe the importance of having better relationship with others. Ilarawan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mas mabuting relasyon sa iba. Share the effects of valuing positive relationship with others. Ibahagi ang mga epekto ng pagpapahalaga sa positibong relasyon sa iba. Express the concept of living together amidst diversity. Ipahayag ang konsepto ng pamumuhay ng sama-sama sa gitna ng pagkakaiba-iba. There is a popular adage that goes, "No man is an island." Truly, this is a reminder that you cannot live alone. Other people are important, too. From the time you were conceived up until the time when you will meet death, other people are integral to your life. With this fact, it is essential to remind yourself that better relationships are worth aspiring for. Ang kasabihang, "No man is an island," ay binibigyang diin na ang mga tao ay likas sa panlipunang nilalang na umaasa sa iba sa buong buhay nila. Mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan, ang mga tao ay gumaganap ng mahalagang papel sa ating mga karanasan, na ginagawang mahalaga ang pagpapahalaga at pag-aalaga ng mga relasyon. Ang kasabihang ito ay nagsisilbing paalala na ang pagbuo at pagpapanatili ng magandang koneksyon sa iba ay mahalaga para sa isang kasiyasyang buhay. This lesson contains activities that will help you build better relationship with others. The previous lesson helped you identify your positive traits and characteristics. It further led you to recognize your accomplishments. In addition, it provided ideas on improving your self-worth by refraining from comparing yourself to others and by challenging your critical inner self. This time, expand your self-worth by building healthy relationships. Learn something about others through engaging in this activity. Ang nakaraang aralin ay nakatulong sa iyo na matukoy ang iyong mga positibong katangian at katangian. Ito ay higit na humantong sa iyo upang makilala ang iyong mga nagawa. Bilang karagdagan, nagbigay ito ng mga ideya sa pagpapabuti ng iyong pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pag-iwas sa paghahambing ng iyong sarili sa iba at sa pamamagitan ng paghamon sa iyong kritikal na panloob na sarili. Sa pagkakataong ito, palawakin ang iyong pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng malusog na relasyon. Matuto ng isang bagay tungkol sa iba sa pamamagitan ng pagsali sa aktibidad na ito. Share to care, care to share. Ibahagi sa pangangalaga, pangangalagang ibahagi. 1. Interview 2 members of the family or any close relatives, household members. Interviewin ang 2 miyembro ng pamilya o sino mang malalapit na kamag-anak, kapamilya. 2. Let them think and identify a situation in the current crisis where relationship with family, friends and others was put to a test. Hayaang isipin at tukuyin nila ang isang sitwasyon sa kasalukuyang krisis kung saan nasubak ang relasyon sa pamilya, kaibigan at iba pa. 3. Let them discuss how they deal with it. Hayaang pag-usapan nila kung paano nila ito haharapin. 4. Listen carefully while they are sharing their experiences. Makinig ng mabuti habang ibinabahagi nila ang kanilang mga karanasan. 5. Observe respect, sensitivity and confidentiality while doing the activity. Obserbahan ang paggalang, pagiging sensitibo at pagiging kumpidensyal habang ginagawa ang aktibidad. 6. Write your gathered information using the format on the next slide on a sheet of paper including your answers to the processing questions after. Isulat ang iyong nakalap na impormasyon gamit ang format sa susunod na slide sa isang sheet ng papel kasama ang iyong mga sagot sa mga pamprosesong tanong pagkatapos. Family members interviewed. People involved, family members, relatives, friends etc. Situation. Resolution. Myself. Person A. Person B. Processing questions. 1. How was the activity for you? Kumusta ang aktibidad para sa'yo? 2. How do you describe the manner your family or household members handled their situation? Paano mo inilalarawan ang paraan ng paghawak ng iyong pamilya o mga miyembro ng sambahayan sa kanilang sitwasyon? 3. Is it something that you can emulate? Why or why not? Ito ba ay isang bagay na maaari mong tularan? Bakit o bakit hindi?
My relationship with. Ang relasyon ko kay. Isa. Choose one relationship you want to evaluate. It could be your relationship with your father or mother, friend, classmate, relative, brother or sister, or any household member or person. Pumili ng isang relasyon na gusto mong suriin. Maaaring ang iyong relasyon sa iyong ama o ina, kaibigan, kaklase, kamag-anak, kapatid na lalaki o babae, o sino mang miyembro ng sambahayan o tao. 2. Try to examine it using the following table. Subukang suriin ito gamit ang sumusunod na talahanayan. 3. Copy the table on a clean sheet of paper. Kopyahin ang talahanayan sa isang malinis na papel. 4. Fill in the columns with your answers. Punan ang mga kolum ng iyong mga sagot. 5. Write your answers to the processing questions after. Isulat ang iyong mga sagot sa mga pamprosesong tanong pagkatapos. My relationship with, first name of your chosen person. Ang aking relasyon kay, unang pangalan ng iyong napiling tao. I can describe our relationship as. Maaari kong ilarawan ang ating relasyon bilang. I want our relationship to be. Gusto kong maging ang relasyon natin. I think she wants our relationship to be. Sa tingin ko gusto niya maging ang relasyon namin. Our relationship could have been better if. Mas maganda sana ang relasyon natin kung. Processing questions. 1. Why did you choose that relationship? Akit mo pinili ang relasyong iyon? 2. What do you notice with your answers? Ano ang napansin mo sa iyong mga sagot? 3. Do you think you can still improve your quality of relationship with him, her? Why? Sa tingin mo, mapapabuti mo pa ba ang kalidad ng iyong relasyon sa kanya? Bakit?
COVID-19 brings a lot of changes not only in the Philippines but around the world. Physical, emotional, mental and social aspects of life have been affected. Many relationships with others, specifically loved ones, friends, relatives and acquaintances are put to a test due to physical distancing and other health protocols. Bonding and group sharing are activities that are supposedly strengthen relationships with others along with the sharing of one's journey of happiness and challenges, but these activities are currently regulated and, to some, restricted due to the current crisis. According to Rick Hansen, a psychologist, there are 5 essential skills for happiness, health, and general well-being in order to cope with life's challenges. These affect the way you relate with people and improve the quality of your relationships. Ang COVID-19 ay nagdadala ng maraming pagbabago hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Naapektuhan ng pisikal, emosyonal, mental at panlipunang aspeto ng buhay. Maraming relasyon sa iba, partikular sa mga mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak at kakilala ang nasusubok dahil sa physical distancing at iba pang health protocols. Ang pagbubuklod at pagbabahagi ng grupo ay mga aktibidad na di umano'y nagpapatibay ng mga relasyon sa iba kasama ng pagbabahagi ng paglalakbay ng isang tao sa kaligayahan at mga hamon, ngunit ang mga aktibidad na ito ay kasalukuyang kinokontrol at, sa ilan, ay pinaghihigpitan dahil sa kasalukuyang krisis. Ayon kay Rick Hansen, isang psychologist, mayroong 5 mahalagang kasanayan para sa kaligayahan, kalusugan, at pangkalahatang kagalingan upang makayanan ang mga hamon ng buhay. Nakakaapekto ang mga ito sa paraan ng pakikipag-ugnayan mo sa mga tao at pagbutihin ang kalidad ng iyong mga relasyon. Awareness, kamalayan. Bring compassion and kindness to yourself and to whatever your awareness finds. Hold your innermost feelings and longings with the sensitivity and concern you should have received as a child. Magdala ng habag at kabaitan sa iyong sarili at sa anumang nahanap ng iyong kamalayan. Hawakan ang iyong kaloob-loobang damdamin at pananabik na may sensitivity at pag-aalala na dapat mong natanggap bilang isang bata. Reflect on your good intentions, kindness toward others, and good character qualities. Pag-isipan ang iyong mabubuting hangarin, kabaitan sa iba, at magandang katangian ng pagkatao. Let go. Pagpapalem. Let go of 2 fundamental errors of thought which are: iwanan ang 2 pangunahing pagkakamali ng pag-iisip na overestimating the bad. Sobra ang pagpapahalaga sa masama. Underestimating the good. Minamaliit ang kabutihan. Let go of emotions, especially the unpleasant experiences, instead have compassion for yourself and replace negative feelings with hopefulness and positivity. Hayaan ang mga emosyon, lalo na ang mga hindi kasiyasang karanasan, sa halip ay magkaroon ng awa para sa iyong sarili, at palitan ang mga negatibong damdamin ng pag-asa at pagiging positibo. Insight. Pananaw. Understand the factors of your reactions to others and to yourself. Unawain ang mga kadahilanan ng iyong mga reaksyon sa iba at sa iyong sarili. Taking in the good. Pagkuha sa kabutihan. Pay attention to the good things in your world and inside yourself. Bigyang pansin ang mga magagandang bagay sa iyong mundo at sa loob ng iyong sarili. Recognize the value to yourself and others of taking in positive experiences. It is a good and a worthy thing to engage in good experiences. Kilalanin ang halaga sa iyong sarili at sa iba ng pagkuha ng mga positibong karanasan. Ito ay isang mabuti at isang karapat-dapat na bagay na makisali sa magagandang karanasan. Using the will. Gamit ang kalooban. Using the will means helping yourself to want a good thing, to stick with your good resolutions and intentions easily. Ang paggamit ng kalooban ay nangangahulugan ng pagtulong sa iyong sarili na naisin ang mabuting bagay, upang madaling manatili sa iyong magagandang mga resolusyon at intensyon. Reflect on how you want to be fair with others. Reflect on your natural, basic goodwill toward others. Reflect on how you wish others well, on how you would want to treat them decently, with ordinary consideration, civility, respect, and kindness. Pag-isipan kung paano mo gustong maging patas sa iba. Pagnilayan ng iyong natural, pangunahing kabutihang loob sa iba. Pag-isipan kung paano mo nais na mabuti ang iba, sa kung paano mo nais na tratuhin sila ng desente, ng may ordinaryong pagsasaalang-alang, pagkamagalang, paggalang, at kabaitan. Write your 5 own ways to improve the quality of your relationship with others. Do this on a sheet of paper. Sumulat ng iyong 5 sariling paraan upang mapabuti ang kalidad ng iyong relasyon sa iba.
Gawin ito sa isang sheet ng papel. From now on, I will improve my relationship with other people by. Mula ngayon, pagbubutihin ko ang aking relasyon sa ibang tao sa pamamagitan ng
Using art, colored paper, write a note or a letter to a family member you want to have a better relationship with. Gamit ang sining, kulay na papel, sumulat ng isang tala o isang liham sa isang miyembro ng pamilya na gusto mong magkaroon ng mas mabuting relasyon.
Using the note or a letter from the previous activity, express your insights with the following guide questions and statement starters. Gamit ang tala o isang liham mula sa nakaraang aktibidad, ipahayag ang iyong mga pananaw sa mga sumusunod na gabay na tanong at panimula ng pahayag. What made you choose that person to have a better relationship with? Ano ang dahilan kung bakit pinili mo ang taong iyon para magkaroon ng mas mabuting relasyon? Name of the person, I want to make our relationship better because. Pangalan ng tao, gusto kong pagbutihin ang ating relasyon dahil. How was your relationship with that person before? Kumusta ang relasyon mo noon sa taong iyon? I can say that our relationship before. Masasabi kong ang relasyon namin noon ay. How do you feel about your relationship to that chosen person before and now? Ano ang pakiramdam mo tungkol sa iyong relasyon sa taong pinili noon at ngayon? Before, I felt, and now. Dati, naramdaman ko, at ngayon ay. What do you want to happen to that relationship? Ano ang gusto mong mangyari sa relasyong iyon? I am hoping that. Umaasa ako na. What actions or ways do you do to help improve the relationship? Anong mga aksyon o paraan ang ginagawa mo upang makatulong na mapabuti ang relasyon? I promise that I will. Ipinapangako ko na ako ay. Discuss on a sheet of paper why you chose the persons to whom the letter will be given. Talakayin sa isang papel kung bakit mo pinili ang taong bibigyan ng liham.
You may do this at your convenient time. Maaari mong gawin ang mga ito sa iyong komportableng oras. Isa. Give the letter, note to the persons. Ibigay ang liham, tala sa tao. 2. Take a picture of you and the person who will receive your letter, note. If the camera is not available, let the person write a reply letter that she received the letter. Kumuha ng larawan mo at ng taong tatanggap ng iyong sulat, tala. Kung ang camera ay hindi magagamit, hayaan ng tao na magsulat ng isang sulat ng tugon na natanggap niya ang sulat. 3. Put the picture or a copy of the reply letter in your portfolio and write your insights in the action you have taken. Ilagay ang larawan o kopya ng sulat ng tugon sa iyong portfolio at isulat ang iyong mga insights sa aksyon na iyong ginawa. References. Thank you for watching and God bless you always.